So meron tayong gagawin dito mga kawinding ay isang Bluetooth speaker. So ito mga kawinding ay may power naman ito, kaya lang ito mga kawinding meron na siyang inano na niya, so kinonvert na daw niya sa charger at dinirect na daw niya ito sa battery. Kabila kaya so mga kawinding ito dinirect na daw niya to. So itong speaker niya mga kawinding medyo may kalakihan din ito. So, ayan. So wala na yung brand, so burado na. So, ayan. So ito mga kawinding ang naging problema niya pag ginamit daw nung may-ari. Pag nilakasan niya yung volume, nagsha-shutdown siya. So ngayon ang ginawa niya mga kawinding, nag-direct niya yung itong galing sa charger papunta doon sa battery daw. So alamin natin mga kawinding kung anong ginawa niya dito. So ito mga kawinding may power naman to. So yan, testing natin mga kawinding. So kunin ko lang yung aking charger. Yan, saksak lang natin to. Yan, sinaksak na natin. So power on natin. So ayan The Bluetooth device is ready to pair. So okay na mga kawinding. So alamin natin mga kawinding kung ano ang ginawa niya dito. So meron tayong gagawin dito mga kawinding. So patayin ko muna mga kawinding. Buksan muna natin. So ito mga kawinding, so nabuksan na natin yung kanyang itong kanyang board. So ito mga kawinding, so ayun nga, tama nga yung sinabi niya mga kawinding. So dinirect niya sa battery yung positive ng manggagaling ng charger, tapos nilagay niya sa body ground. Ito makita, ayan o, yun nilagay niya sa body ground mga kawinding. So okay naman to mga kawinding, yung ganitong setup na paglalagay. Halimbawa nasira yung kanyang charging pin, pwede naman ito. So ayun o, parang sira na talaga yung kanyang lagayan ng so wala na rin nakalagay doon yung kung saan yung positive ng so kaya natuklap na niya mga kawinding, wala nang charging pin yan. So wala na. So baka naging subok siya dito kung magcha-charge pa ba, so wala. So yung ginawa niya so dinirect na lang. So pwede naman itong ganitong setup mga kawinding, kaso lang kaya lang ang battery mo naman nito ay mag-iinit. Gagana naman siya, iinit. So katulad niyan, gumagana siya. Kaso lang hindi siya ganun na full charge. Iinit agad yung ating battery kasi yan ay naka-direct na siya ng 5 volts. So hindi na siya dumaan ng charging IC. Dapat kasi dadaan ng charging IC, dapat mga 3 volts lang yan papuntang battery. So ngayon mga kawinding, kasi yan, so kasi ganitong setup niya mga kawinding, okay naman to, pwede naman. Yan, gaya nga nang sabi ko, kaso lang hindi tatagal yung battery natin yan, masisira agad kasi umiinit yung battery. Gagana nga siya pero masisira yung battery mo, tapos yung charger mo mag-ainit din, sobrang init. Tapos maring yung itong pinaka charging cord nya, pag ito ay pag nag-overheat naman ito kasi umiinit ito, pag yan ay naka-direct, pag ito ay uminit yung charging cord natin, ay ito po ay hanggat sa mawawalan siya ng resistance yung kanyang copper, yung wire niya, yung pinaka-copper niya, mawala ng resistance ngayon hanggat sa hindi na siya magkakaroon ng power. Tapos hanggat masisira na rin yung kanyang battery. Kasi yan mga kawinding, ay experience ko na yan sa ganitong setup mga kawinding. So meron tayong babaguhin dito mga kawinding. So i-modified lang natin ito. So gagamit lang tayo ng charging IC na, so marami naman nabibili na ngayon ng pang convert natin dito. So ito ang gagamitin ko dyan mga kawinding. So ito, so yan, so itong charging IC nya mga kawinding. So marami akong stock nito mga kawinding, so konti na lang to. So ito kasi kahit saan mo to ilagay pwede, kasi ito yung pinaka charging pin nya. So mga kawinding, so gagawin natin, mas maganda sana para maging dual yung kanyang so type C na ito mga kawinding. So ito yung type C na ginagamit ko lagi. So marami ito dati mga kawinding, ko konti na lang kasi marami na akong mga pinaglagyan nito. So ilang piraso na lang to.
yung charging pin niya na type C, tapos yung pinaka charging IC niya, mga ilang piraso na lang to, konti na lang ito. So yan lang ang gagawin natin mga winding, yung ganitong setup. So mas tatagal yung ating battery nito mga winding, hindi siya masisira agad. So yun mga winding, so hanap lang tayo ng paglalagyan dito mga winding kung saan ang pwede, kasi para hindi masira agad yung ating battery nito, para lalo siyang tumagal pag maganda ang pagcha-charge niya. Kasi pag ganitong naka-direct 5 volts agad yan, so maaaring sisirain yung battery natin yan. So yan mga winding, so hanapan natin ang butas kung saan natin ilalagay. So magbubutas tayo dito mga winding. So mamaya ko na ipakita sa inyo mga winding yung pagsisit up nito. So madali lang naman ito mga winding i-sit up. So yan. So ito na mga winding, so nabutas na natin yung paglalagyan natin ng kanyang module, charging module nya. So ayan, so dito ako nagbutas. So gagawin ko dito mga winding ay pagaganahin natin pareho yung dual kahit saan siya mag-input, pero yung gagana. So may reserva siyang isa. So ito mga winding, so nadali ko pa yung naputol ko pa yung wire pag ng cutter. So dito, so salpak ko lang yung mga winding, sasalpak lang natin yan para mailagay. So ito mga winding ay nakatayo na lang ang forma ng isa. Lagay ko lang yung sa tripod. So ayan mga winding. So mga winding ay dito lang natin yan ilagay. Ayan, salpak lang natin to. Ayan. Yan. So, ito na yung pinaka charging pin niya mga winding. So, diba? Yan. Ilagay yan dito. Tapos itong isang mga winding, itong pinaka module niya. So, dito natin ilalagay yan. So, patatayuin natin ang ganyan yan mga winding. Yan. Tapos butas. Laging forma. Ganyan. So lagyan lang natin ito ng pandikit mga winding. So ito lang ilagay ito natin, glue stick. So bago natin siya i-wiring mga winding. So ayan. So ito na mga winding, so nilagay ko na siya, yung ating charging module nya. So yan. So ito mga winding, so yan ang sinitap na natin, nalagyan na natin ng wire. So yun ang nagiging forma niyan mga winding. So madali lang naman i-set up itong mga winding sa ganitong module nya, lalo na pag sira na yung charging IC nya. So yan lang ang pwedeng gawin natin ng paraan sa pag may nabibili yung piyesa tayo. So itong mga winding na kinabit nya, ito yung magagamit naman natin. So itong nilagay niyang cord, so tatanggalin ko to at ilalagay ko yan dito. So ito ay papuntang battery na ito mga ka-winding. Sa battery na natin gagamitin to. So ganitong setup sana mga ka-winding, pwede naman to kung yun ay doon nakalagay sa kanyang dumaan ng charging IC, ilagay ng positive tapos body ground. So okay yun mga ka-winding. Maganda yung ganun kasi dumaan siya ng charging IC. Pag ganito kasing naka-direct sa battery mga ka-winding, hindi tatagal ang battery natin yan, nasisira. So hindi mapu-full charge yung ating battery. Kakarga man yan pero mahina, hindi katulad ng may charging module talaga na para sa battery, talagang fully charge siya. So ito mga ka-winding ay ating so ikakabit na natin to, tapos saka natin ilagay yung kanyang battery. So ito mga ka-winding ay puputulin ko lang at kabit natin dito sa charging niya, IC. So madali lang pag set up nito mga ka-winding eh. So i-demo ko na lang sa inyo mga winding. Nasaan na yung aking mga, may isa pa ba akong module dito. Ayan. So dalawa na lang natira, dalawa na lang. So ito mga winding, ang pag set up nito, so tanggalan natin ng isa. So pag set up nito mga winding, so madali lang naman to eh. So ito yung charging pin, so double purpose na itong ginawa ko dito mga winding, para hindi masayang yung isang So ito yung mga winding yung niya yung positive ng ng charging module natin. So dito natin nilagay sa mga winding sa charging pin niya na
may nakalagay na letter B, so yun yung positive. Pag ganyan maka-winding, so nakaikis tayo, ganyan. Dito yung negative, may sign negative, so dito natin nalagay sa letter G na ground. Tapos itong maka-winding, dalawa, yun sa battery na yan maka-winding punta. So kahit alin dyan maka-winding. So ganun pag set up lang maka-winding sa paglagay natin sa ganitong module. So dalawa na lang pala itong aking charging module. Ubos-ubos na. So itong maka-winding ay kapitan natin. So kunin ko lang yung kanyang battery. So ito yung battery natin. So testing natin. So ito maka-winding dapat ay iilaw ito kasi may indicator light yan, dalawa. Ayan asul at saka blue. So ngayon i-set up na natin itong maka-winding. Alisin lang natin itong wire, itong charging cord nya. So ilipat natin dito sa so putulin ko na lang, mahaba naman to so yun. So hinangan lang natin to. So yan. So itong maka-winding positive ng charging module natin. So yan. Lagay lang natin to. So ito yung sa papuntang battery maka-winding. Yan. Tingnan natin. Ay, hindi yata maganda ang buka na. Masyadong mahaba. So yan mga winding, so naikapit na natin. So yan. Ito yung papuntang battery. Yan ang mga winding, so isaksak natin. So testing natin yung kanyang charger. So ito mga winding, so di ba dual na ito. Kahit saan sila dito sa dalawang mga winding, ay ito yung charging pin, so ito yung module. So kahit saan sila mag-inject dito ng charger mga winding ay gagana yan. So may reserve bang isa. So ayan mga winding, so may ilaw siya. So ayan. Kulay asul, red pala. So ayan, so pag dito naman sa kabila mga winding, so iilaw din dapat yan. So dito sa kabila, so ayan. Yung mga winding, dual yan. Dual purpose. So wait lang, parang mali yata ang lagay ko mga winding. So parang baliktad pa yata yung positive at negative ang lagay ko. Ano ba yan? Naloko na. Huwag ka mamadali. Buti hindi umusok. Ano ba yan? So yan. Kaya nagtaka ako bakit walang asul dapat mag-aasul yan. Managpipins. Kamali pa tayo. Sana hindi pa nasira yung charging module natin. Dapat kasi ilaw din yung asul mga winding So nagkamali tayo. So mga madali natin. Bukan nga natin. Baka maya ay natuluyan na. So yun mga winding natin. So yun, nag-asul na siya mga winding. So ayan. So baligtad ang lagay ko. Iba yan. Nagkamali. Madali. So ulitin natin mga winding. So yun sa module. Charging module niya. So yan. So ito yung charging pin na ilagay natin. So dual purpose to mga winding. So ayan. Iilaw dapat yan. So ayan. Iilaw yung mga winding. Ayan. Okay na yan mga winding. So ngayon, lalagyan natin ng battery mga winding, tapos susukatan natin ng voltahe. So saksak nga muna natin. Ayan. Buti hindi nasira. Ayan, may ilaw. May ilaw ba? Hindi yata kita So, kunin ko lang yung aking tester mga winding. So yun mga winding, ayusin lang natin ang lagay para hindi So itong battery supply niya mga winding ay sukatan natin ng voltahe. So ayusin lang natin itong lagyan ko lang ng pangsandal. So kita ba? So set up ko lang yung ating tester mga winding sa DC. Ayan.
i-DC natin. Ayan. Tapos yung battery natin, checkin natin kung ilan yung nakukuha nating supply. So kahit sa body ground na lang tayo mga ka-winding. So dito, saan na ba yung body ground? So dito na lang sa battery, medyo malayo eh. So meron tayo nakuha mo kanina 5 volts. Kita ba? O hindi kita. So yan o, 5 volts. So hindi, mali. Ano ba yan? Puro mali ako ah. Yan, DC. Sa DC. Pusin lang natin. So meron tayong nakuha mga ka-winding na 3.8 volts DC. Ayan, DC yan mga ka-winding. So yan, 3.8 volt DC. So yun yung normal yan mga ka-winding. So pag nilagyan natin ng battery, so tingnan natin kung siya ay magcha-charge. So patayin ko muna. Bumalik yung ano, Oh. Ayun. yung, So bumalik. yung gitara. Bakit? Ay, bumalik. Bumigay yung ano? Bumigay yung, Transformer. hindi, yung volume. Maingay yan. O di palitan na lang ng ano, volume. Sure to bingo yun. Palitan mo na lang tay. Kung meron ka naman pamalit yata eh. Ay, Roy ko. Yan. So, yan natin. So, saksakan natin mga ka-winding. Yan. So, nag-ilaw na. Tingnan natin kung may karga. So, ito i-tester natin. Dapat magkarga ka. So ayan mga ka-winding oh. 3.1. So bumaba siya kasi may load na-load na natin yung battery. Yata kita eh. Kita ba? So nawala na yung kulay blue mga ka-winding kasi may battery na tayo na nilagay. Yung kanyang indicator light na kulay blue. So yan 3.1 mga ka-winding. So tumatakbo na yan mga ka-winding pag ganyan. Testing natin dito sa isa kong tester. Ayan, DC. So ayan oh, makarga siya. 3.2, 40, 41, 42. So mabilis lang siya mag-charge mga ka-winding oh. Yung ating module IC. So ang battery niya nito mga ka-winding bali 3. So meron siyang nakareserba na ano, 2. Ayan o, matakbo. Kita ba? So okay na ito mga ka-winding. Ngayon nilalagay natin ito sa kanyang cover mga ka-winding. So para mapatunog na natin. So so ito mga pala mga ka-winding ay bubutasin ko pala muna para dito sa kanyang indicator light na ano, yung silipan kung gagana ba o hindi. Dito oh, dito tayo magbubutas. Barinahin natin yan para makita natin yung ano. So, hindi ko na ipapakita sa inyo mga ka-winding. So bubutasan ko lang ito. So i-final testing lang natin kung gagana na siya. So okay naman na, maganda na ang kanyang charge. Ano? Ikot na naman sa sede, may sinulat na naman ay. Oo, automatic yun. So ito mga ka-winding ay okay na. So ito yung nilagay nating ano, charging pin. So umilaw siya. So dito may charging pin din sa pinaka module IC natin. So ayan, bunutin natin. So testing rin natin. Dapat so yan mga ka-winding. So dapat yan ay magka-indicator light din. So saksak natin. So ayan oh. So kahit alin siya dito sa dalawang mga ka-winding. So pag nasira yung isa, may reserva siya. So ayan ang ano mga ka-winding. So testing na natin ito mga ka-winding para so i-power on natin ito mga ka-winding. Ayan. Walang volume. So yun na ay baka natin. So hanap lang tayo ng music mga ka-winding. So search lang tayo ng music.
Ayan. Oh, sana Oh, all. Maraming ayan. cellphone. Tingnan natin, nakakunik ba ito sa Bluetooth? So, ayan. So, ayan mga kainis. Naalang natin mga kawinding eh. Putol-putulin lang natin. So, baka tayo maka-copyright. So, ayan. Ayun mga kawinding. So, ayos. So mga kawinding, so hanggang dito na lang tayo. Kung bago kayo sa aking channel, so please subscribe at pindot notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So God bless sa ating mga kawinding. So bye bye na po.